Hi, ako po si Sandra at gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang karanasan ko tungkol sa pamahiin. Madilim na nang matapos ang trabaho ko sa opisina. Paglabas ko, bumungad sa akin ang malamig na hangin ng Metro Manila. Pagod na ako, pero kailangan ko pang sumakay ng jeep pauwi sa amin sa Tondo. Habang nasa jeep, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ko. May dala siyang isang maliit na supot na tila may lamang kung ano. Bigla siyang nagsalita. Iha, huwag kang titingin sa salamin mamaya. Pag uwi mo, may pamahiin kasi iyon. Nagtaka ako, pero ngumiti na lang ako at nagpasalamat. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkarating ko sa bahay, pagod na nga ako. Pero dumiretso agad ako sa banyo para maligo. Pagkatapos, nakita ko ang salamin sa kwarto ko. Naalala ko ang sinabi ng matanda. Pero dahil sa pagod, hindi ko na lang ito pinansin. Tinignan ko ang refleksyon ko. Pero parang may kakaiba. Parang may nakita akong anino sa likod ko. Natakot ako. Agad kong iniwas ang tingin ko sa salamin. Kinabukasan, pakiramdam ko ay may kakaiba sa akin. Parang may sumusunod sa akin. Naramdaman ko ang malamig na hangin kahit na mainit ang panahon. Naging iritable din ako at palagi akong nagugulat. Kwento ko ang lahat sa aking lola. Isang kilalang albularyo sa aming lugar si Lola Ising. Pagkatapos makinig ng kwento ko, sinabi niya, Iha, ang pamahiin ay totoo. Ang nakita mo sa salamin ay isang espiritu. Kailangan mong magpa-albularyo. Sumunod ako sa payo ni Lola. Nagpa-albularyo ako sa kanya. Pagkatapos ng ritual, nawala na ang kakaibang pakiramdam. Muli akong nakaramdam ng katahimikan at kapayapaan. Pero mula noon, naniwala na ako sa pamahiin. Hindi na ako tumitingin sa salamin, pagod man o hindi. Natuto na akong makinig sa mga matatanda. Ang kanilang mga sinasabi pala ay palaging may dahilan. Wala namang mawawala kung maniniwala ako. Kaya ikaw na nakikinig, huwag mong baliwalain ang mga pamahiin. Baka mangyari sa'yo ang nangyari sa akin at baka mas malala pa ito.